Yan. Hello. Sa wakas, may foam na yung aking mic. May natira din sa wakas. Kasi madalas nagkakaubusan eh. Isang pinagpala, isang magandang umaga, at isang dakilang umaga sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Patuloy po bang nagagalak ang ating mga puso? Sino ho ang punong-puno ng pagpapala sa araw na ito? Lumalakas na ang amen. Meron pong, ito isang tanong ko noong nakaraang prayer meeting namin last Friday. At ibig ko rin pong itanong sa bawat isa sa atin, sapagkat meron pong isang akong kakilalang pastor na nagtanong sa akin, na sabi niya, Pastor, saan mo yung maikukumpara ngayon ang mga churches today sa 7 churches in the book of Revelation? Yun ang isa sigurong nakapagpapagising na katanungan, sapagkat sa mga nakakalipas na buwan at magdadalawang taon na kung hindi tayo nagkakamali, ay dumaan tayo sa isang krisis na halos marami rin po ang nagbigay o nagbuwis ng buhay o kinuha ang buhay ng hina, natakot sa anumang mga pamamaraan. At hindi po dito nakaligtas ang mga simbahan. But anyway, we are the living church. Sa 7 churches, kung ikukumpara po natin ang mga iglesia ngayon, ay sa anong iglesia tayo pwedeng ikumpara? Sa inyong palagay lang. You are the church. We are the church. Saan mo ngayon maikukumpara ang iyong sarili? Or as a whole, bilang church, sa 7 churches in the book of Revelation. Iisa lamang yung maganda ang commendation ng Panginoon. And what is the church? Na walang pinintas ang Panginoon. And the rest of the churches, talaga namang napakaraming puna. May mga commendation, pero lagi sinasabi doon na, I have against you. Diba? Pero isang church lang. And that is, I think, that is the church of Philadelphia. Am I correct? Sa palagay nyo, tama ho ba ako? Hindi ko kasi na-review eh. And the rest, nandun po yung isang church na walang Kristo. Kumakatok pa lang. Doon ba tayo pwedeng ikumpara? Nasa simbahan tayo or tayo mismo ang simbahan? Nasaan si Kristo kaya? Kumakatok ngayon? O nasa loob na? Meron din na tinatawag doon isang church. Yung lukewarm church. Hindi malaman ng Panginoon kung mainit o malamig. Kaya ang sabi niya, ayaw niya ng malahininga. Kasi may benepisyo yung malamig, may benepisyo din yung mainit. Pero para sa Panginoon, yung lukewarm, isinusuka. Kasi mapait-pait na hindi mo maintindihan ang lasa ng malahininga. Merong mga church naman, o may church naman doon, na ang aral ay mali ang ina-adapt. Kaya sa panahon pong ito, we, as a church, saan mo maikukumpara? Ang iyong sarili o ang kabuuan ng iglesia?
Isang napakagandang tanong, di po ba? Na gigising, pupukaw sa bawat isa po sa atin. Lalo't sinasabi na natin na tayo ay nasa malapit na o nasa yugto na ang Panginoon ay babalik. Pabalik na. O kaya ay inaasam po natin na maranasan ang salitang rapture. But anyway, hindi naman po yan yung aking mensahe today, kundi isang katanungan lang bilang isang mananampalataya. Okay, balik po tayo sa ating babasahin mula sa Mark chapter 14, verse 27 to 31. Napupuna ko lang tuwing ako magpapabasa ng Bible, laging sobra. Parang gusto nyong humaba ang ating oras dito sa loob. Kasi laging sobra. Sabi ko, 27 up to 31 lang. Sino nagbigay doon sa scripture reader na yon? So hanggang mamaya extend natin. Ang haba eh. Konti nga lang ang kinuha ko, hinabaan nyo naman. But anyway, hindi natin nauubos ang isang araw. Di ba? Ang dapat ang isang araw nga sa Panginoon eh. Yung 6 days sa atin na nauubos natin, kulang pa. Kaya yung iba hindi nakapag-church dahil kulang pa yung 6 days. At yung 7th day, hindi pa natin yung nauubos o yung first day natin, yung araw ng linggo. Hindi natin na kukonsumo para sa Panginoon ang 24-hour para sa Panginoon. Almost 2.5 to 3 hours lang tayo. Di po ba? And the rest na naman ng oras sa buong araw ng linggo ay atin na naman. Kaya sulitin na po natin ngayon, 24 oras. Para naman sa Diyos yun eh. Huwag na nating agawin. Yung nagmamadali, uwi na. Yung mga nasa bahay na nagmamadaling matapos, labas na. Tandaan po natin, ang 6 days para sa atin, ang isang araw, may bigay natin sa Panginoon. Ayan. Okay, Mark 14, verse 27 to 31. Verse 27, you will all fall away. Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter declared, even if all fall away, I will not. I tell you the truth. Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows, twice you yourself will disown me 3 times. But Peter insisted emphatically, even if I have died with, I will never disown you. And all the others said the same. Purihin po ang Diyos. Tayo manalangin, Ama namin na nasa langit at suma sa lahat ng dako, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Sapagkat mula po sa mahabang pagtulog, sa pagtitake po namin ng breakfast, sa pagtatravel po namin patungo sa lugar na ito, Lord, yung grace nyo po, ipinadama nyo, ipinaranas nyo muli sa amin. At ngayon po kami ay naririto sa lugar na ito na tinipon ng iyong tinig, tinipon ng iyong pagkatawag, tinipon sa ilalim ng iyong makapangyarihang pangalang ibinigay kay Jesucristo na aming Hari, tagapagligtas. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, at nag-expect po kami ng mga bagay na bago mula sa iyo, sapagkat bawat umaga ay laging bago, Panginoon. At ang araw na ito, alam po namin punong-puno ng habag at biyaya mula sa inyo. Kaya buhay ang aming pag-asa na gagawa ka po ng mga bagay sa aming mga buhay na sukat na ikamangharin po ng bawat isa sa amin. Lord, I pray na ang lugar na ito ay patuloy niyo pong bakuran at samahan kami ng iyong mga banal na anghel sa kalangitan at maranasan lamang namin ang presensya ninyo, Panginoon. At kung meron man pong mga presensya ng kaaway,
ng aming mga kaluluwa na kaaway mo, Diyos, na si Satanas, huwag niyo pong pahintulutan at nakikisa po kami, Panginoon, sa walang kapahintulutan na ito, Panginoon. Pinagbabawalan po namin siya at ang kanyang mga emisaryo, Panginoon, yung kanilang mga plano at gawa upang i-disturb ang gawain ito in the mighty name of Jesus Christ. Lord, nire-rebuke po namin, isinasaway, itinataboy, at hindi po namin pinapahintulutan na makagawa sila ng anumang bagay na aagaw at magnanakaw sa mga mensahe niyo po sa umagang ito na para sa amin, nahuhubog sa amin, mag-encourage sa amin, magpapagaling sa amin. Panginoong Diyos, bantayan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. Ipagtanggol niyo po kami sa umagang ito laban sa iyong kaaway na si Satanas. Alisin niyo po ang anumang tinig na magpapahina, na hihimok sa bawat isa sa amin upang hindi manalig ng buo sa iyong banal na salita. At maraming salamat po sa paulit-ulit naming pagbasa ng iyong banal na salita, Panginoon. Sa pamamagitan nito, O Diyos, inaalis niyo po ang lahat ng mga impurities sa aming isipan, sa aming mga diwa, sa aming mga puso. Sa paulit-ulit po naming pakikinig at pagbabasa ng iyong salita, inaalis niyo po at itinatama ang motibo ng aming mga puso. Kaya maraming salamat po. Sa paulit-ulit po namin pagbabasa ng iyong salita, naniniwala kami na ang hatid nito ay kalakasan at kagalingan sa aming mga kaluluwa at isipan. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito na binabalot at pinuproteksyon nyo ng inyong presensya, ng iyong kaluwalhatian. Kiniklaim namin ngayon pa lamang, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bagay na gagawin nyo sa aming mga buhay. Lord, maging ang sakit at karamdaman, pag-aalinlangan, Panginoong Diyos ay walang puwang sa lugar na ito at ang lahat ng mabuting bagay lamang ang aming inaangkin in the mighty name of Jesus and by the power of your Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa lahat pa po ng bagay na idudulot ng mensahe sa umaga pong ito. Lord, salamat po sa challenges, Panginoon, at mga kapahayagan na nasa likod ng iyong banal na salita. Purihin ka, O Diyos. Patuloy niyo pong paglagablabin ang ilawan sa aming mga puso sa oras na ito. Patuloy niyo pong paglagablabin ang aming pananampalataya, ang aming passion kay Jesus Christ na aming King and Savior. Kaya salamat po, Diyos, mauupo kami, mag-stay po kami sa lugar na ito at sa mga kapatid kaibigan namin na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, sa kanilang mga lugar. Kung ano po yung presensyang gagawin nyo, ibubus, ay papaparanas, Panginoon, sa umagang ito ay gayon din ang gawin nyo po sa kanila. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Tungkol po ito sa prediction ng ating Panginoong Hesus kay Peter and all the rest ng mga disciples. Ilang beses na po ba natin itong nabasa? Ako po yung naniniwala sa bawat pagbabasa po natin, ang Panginoon ay lagi may mga kapahayagan. Laging sariwa ang kanyang mga pananalita. So dito po makikita natin na ang mga tao ay mahina at nabibigo. Hindi man siguro aminin ng tao na siya ay mahina at nabibigo, pero nangyayari. At hindi maiiwasang mangyari. So there is one basic reason for failure, conveyed by Scripture, yung ipinaparating ng salita ng Diyos. Men are not perfect. So maliwanag po yun. Sapagkat sa mga taong nagbabasa ng Biblia, ang tao o kanyang makikita sa Scripture kung saan nagmula ang tao. Si Adan, si Eva, alam na alam po natin kung saan nagmula. Ang lalaki nagmula sa alabok, babalik sa alabok, pero ang babae nagmula sa katawan ng lalaki.
Kaya dito pa lamang ipinapakita po na ang tao ay hindi perpekto. Sabi pa nga ng iba, ang tao, they came from the mud clay, sa maruming putik. Sa origin lang po natin, bagamat ang imahin po natin ay nagmula sa Diyos, iwinangis sa Diyos, pero ang pinagmulan natin ay sa maruming putik. By nature, that is by thought, by act, and being, men come short. Their thoughts come short. Their thoughts are imperfect, incomplete, never absolute. Their acts come short, imperfect, incomplete, not in absolute sense. Kaya ang tao po, walang brilliant, walang perfect mag-isip because of the origin. Wala hong ganong isipan. Imperfect ang isip, imperfect ang emotions, imperfect ang mga gawa. So their beings come short, corruptible, and dying. So men are weak. They do fail. Lahat nakakaranas ng pagkabigo. Lahat nakakaranas ng kahinaan. Sapagkat ang tao po ay laman lamang with a nature that is basically driven by self-interest. Yung desire ng tao, walang iba kundi ang nais ay palayawin yung sarili, yung isipan, lahat ng ginagawa. So when a man asks for the glory of God and the welfare of others, there is nothing wrong about it. Walang mali doon sa salitang comfort and pleasure, excitement, yung feelings, recognition, fame. Wala pong mali lahat dyan. Ang totoo ay na-expect po ng Diyos yan, lalo't higit sa mga anak ng Diyos. He expects His people to possess power and conquer. Gusto po ng Diyos yun na ang kanyang mga anak ay nagtatagumpay. Hindi po ba? Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay maging talunan. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay buntot. Gusto nga ng Diyos, laging ikaw ang head. Yan ang gusto ng Panginoon. Ini-expect niyan sa bawat isa sa atin to achieve and secure better positions, to gain more knowledge and more development. Gusto ng Diyos na tayo ay umunlad at lumago. Kaya hangal na lamang ang isipang mag-isip na ito na lang, dito ako tinawag ng Diyos, hanggang dito na lang ako. Hangal po yun. Hindi natututo sa salita ng Diyos at hindi alam ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi laging nakabuntot yung salitang lang, ako'y tao lamang. Pero tao lang, oo, pero hindi kalooban ng Diyos na hanggang doon ka lang. Gusto ng Diyos na pag-unlad sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng tayo ay hindi perpektong tao. Pero anong problema? Ang problema ay ito. The problem arises in that man is not able to control his body. Man cannot control his will and mind. Yun po ang problema. Katulad ng sinabi ko kanina, walang problema na ikaw ay itaas ng Panginoon, mag-gain ng more knowledge. Kung ikaw man ay maging matalino ng higit sa lahat o sa higit sa iba, walang problema doon. Ang problema lang, hindi kayang kontrolin ng tao ang kanyang katawan, ang kanyang isipan, ang kanyang emosyon. Madalas,
sa kanyang sarili lamang nakatuon. Self-interest. So ang lahat ng ito ay nasa likod ng kasalukuyang binasa po natin. Man has a weak and fallen nature na siyang dahilan kaya ang tao ay hindi perpekto, nabubulok at nangamamatay. Kaya po ang tao ay kailangan niyang tanggapin ang bagong kalikasan mula sa Diyos as supernatural or supernatural nature. Kailangan pong maranasan, kailangang hingin, tanggapin ito mula sa Diyos. Kailangan tanggapin ang mga bagay na ito na ibinibigay ng Diyos, the resurrected power. If he is to live a conquering and fulfilled life, a life that pleases God, a life that makes him acceptable to God, kailangan po natin ng supernatural nature and the power of his resurrection. Kasi kung hindi, ewan. At yun po ang kailangan ng mga disciples. Ito yung kailangan ni Pedro. 2,000 years ago, nang mangyari po ito, correct? Kausap ni Jesus Christ si Peter. Ay bakit nga ba nakatuon lang ang Panginoong Hesus kay Peter? Ang daming mga bagay na minsan sa pagbabasa natin, sa paulit-ulit nating pagbabasa, doon lang natin nakikita. Bakit may manok? Kaya yung ibang reliyon, idinoktong kay Pedro ang manok. Na kapag ikaw ay namatay, pag akyat mo sa langit, sasalubong sa iyo si Pedro na may hinihimas na manok. Di ba nakakatawa yung relihiyong pinagmulan natin? Anong kaugnayan ni Pedro sa manok at pag akyat sa langit, may manok pa rin? Bakit ginamit ni Jesus ang manok? Bakit ginamit ni Jesus ang pagtilaok ng manok? Bakit nakatuon lang si Jesus bakit nakatuon lang si Jesus sa isang disipulo? Yamang kausap naman niya yung 12. Marahil si Pedro lang talaga ang pinaka madaldal sa 12. Kaya doon lang siya nakatuon sa madaldal. So makikita po natin ang mga bagay na yan, maya-maya. So Jesus needed to prepare them. Alam niyo po, sabi ko, baka hindi pa talaga ito yung pinakang buod ng ating, o yung parang nag-uumpisa pa lang siguro kami. Kaya kung may mga bagay man kami sigurong nararanasan na mga kahinaan, mga kabiguan, siguro wala pa kami doon sa pinakang rurok ng aming paglilingkod. Nasa punto pa lang marahil kami na kami inihahanda ng Panginoon. Kasi yun po yung nakita ng Panginoon na kailangan ni Peter at ng mga disciples. Yung ihanda sila. Kasi alam naman natin na nung gabing iyon, ang Panginoon ay tinuturuan na sila kung ano ang mangyayari sa anak ng tao. Sinasabi na ni Jesus kung ano ang mangyayari sa anak ng tao. Sinasabi na ni Jesus kung ano yung magaganap sa mga susunod na sandali. Kaya inihahanda niya ang kanyang mga disciples. So they would need to receive the power of resurrection through the Holy Spirit so that they could conquer and not fail in the future. So may ilang bagay lang po tayong malalaman sa likod ng mga mensaheng ito. But the question is, how Jesus treats failure? Paano nga ba niya tratuhin ang pagkabigo, ang nabigo? Ang nabibigo. Paano nga ba niya pakitunguhan, tratuhin ang pagkabigo? Tayo po, pag may kabiguan sa atin, paano natin tinatrato ang pagkabigo o ang taong nabigo? Ha? Sa mga magulang kapag ang anak
may pinagagawa, nabigo. Paano niya tinatrato ang pagkabigo o yung nabigo? Ang mga estudyante, paano mo tinatrato ang pagkabigo mo? Ang kabiguan. If you failed sa mga examinations. If your friends failed you, paano mo itinatrato? So, 4 na bagay ang pwede po nating makita. First, he showed gentleness in the face of weakness and failures. In verse 27, ano ba yung sabi ng ating Panginoong Yesus? Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat nasa saad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Paano ba sinabi ni Jesus ang mga pananalitang ito? Kumakain sila, sabay sabing, you will all fall away. Iiwan ninyo akong lahat. Parang mag-asawa na sa maraming anak, sasabihin sa mga anak, pag nag-asawa na kayong lahat, iiwan nyo rin kami. Hindi pa ramdam ng mga kabataan yon. Lalo na't pag may boyfriend, may girlfriend, wala silang pake. Wala pa yung dating nung salita sa kanila. Alam mo anak, pag ikay nag-asawa na, iiwan mo rin naman kami. Di ba? Paano kaya i-deliver ng ating Panginoon yung salitang yon? Iiwan niyo akong lahat. So Jesus knew what was coming. Alam ng Panginoon na kung ano yung paparating. Hindi alam yun ng mga disciples. Marahil sa istoryang ito, nagkakasayahan sila, tuloy ang kainan, may kantahan, pero biglang sinabi ng Panginoon, you will all fall away. He was referring to his death. 3 bagay po makikita natin dito. The words fall away means stumble. Jesus saw their scattering as a sin, a stumbling, a falling away from Him. Nakita na ni Jesus kung ano ang magiging actions ng kanyang mga disipulo na sa loob ng 3 taon, na sa isang iglap, isang gabi lang. Diba, sabi nga ng Panginoon, you will fall away. Today, tonight, para bang pag binabasa mo ito, parang ngayon itatatwa mo si Lord eh. Parang sariwang-sariwa yung salita niya sa kanyang mga disciples, kay Peter na sinasabing today. Yes, tonight, mamayang gabi. Pagkatapos ng pagsamba nyo, mamayang gabi lang, you will fall away. Sariwang-sariwa, na parang sinasabi niya sa atin ngayon, mamaya lang, you will deny me. All of you. Nakita na ng Panginoong Yesus na para silang kasalanang nakasambulat. Diba kung paglalaroin po natin yung ating isipan ng dakpin na si Jesus, kanya-kanya silang takas, kung saan-saan silang lugar nagtakbuhan, yun yung nakita ni Jesus. And do you think na hindi tayo nakikita ni Jesus ngayon? At baka meron din siyang hula para sa atin. So pangalawang bagay makikita natin, under His showed gentleness in the face of weakness and failures. Jesus clearly stated that God was behind His death. Kasi ang sabi niya, the scripture says, I, God, will strike the shepherd. In Zechariah chapter 13, verse 7. There was a godly purpose for Jesus dying. An eternal purpose.
Jesus said that the disciples would tragically forsake Him. Tapatan na pong sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo kung ano yung kanyang nakikita. So not a single disciple would stand for Him. The threat of the world and weakness of the flesh, yung sinful nature, was too much to overcome. They would fail. Naipredict ng ating Panginoon yung kanilang mga paglayo, pagtakas. Pero maganda po rito, He's very much willing to help them. The remembering His words would steer them to remember His gentleness and care. And it would draw them back to Him more quickly and easily. Kahit na po yung ganon yung kanilang ginawa sa ating Panginoon, kahit ganon na po yung gagawin nila sa Panginoon, pinadama pa rin ni Jesus yung kanyang pagiging gentle and caring sa mga disipulong ito para mas mabilis silang makabalik, mas madali silang makabalik sa Panginoon. Kaya lang ang tanong, bakit maraming Kristiyano na kapag nalayo sa Panginoon ay hirap na hirap makabalik sa Diyos? Bakit tumatagal na mahabang panahon? Kung bibilangin po siguro natin yung pagkasabi nito, yung pagdakip sa Kanya, pagkapako sa Kanya, pagkabuhay niya, and then, after that, ilang buwan? Umabot ba ng taon na si Pedro, yung mga disciples? Yes, nag-backslide po sila. Nagbalik sila sa dati nilang buhay bilang mga mangingisda. Pero hanggang sa muling pagkabuhay, nandun pa rin yung pagiging gentle ng ating Panginoon. Kaya napakabilis po nilang nakabalik kasi Jesus showed His gentleness sa buhay ng mga disipulo. At yun ang dapat makita rin ng marami sa atin na nalayo o lumayo sa Panginoon, na nag-iibig magbalik loob sa Panginoon. Yung gentleness ng ating Panginoon. O marahil, hindi nga po ito nakikita, kaya hirap na hirap bumalik sa Panginoon. Pangalawa, how Jesus treats failure. He encouraged returning to Him after failure. In verse 28, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. May plano na kaagad si Lord. Pagkabuhay niyang muli, parang sinasabi na, sa isang lugar, sa Galilea, magkikita-kita uli tayo. So He encouraged returning to Him after failure. Yes, they would fall. Pero maliwanag na po ang kanyang sinasabi. He would go before them into Galilee. Their failure, kahit na sobrang crucial yung oras po na yon, hindi ito naging dahilan kay Jesus para i-reject po sila. No rejection. Napaka-crucial nung oras. Napaka-crucial nung mangyayari. Lahat magsisitakas. Lahat iiwan at walang tatayo o sasama sa Kanya sa paghihirap. Pero walang naging dahilan si Jesus, hindi niya ito ginamit na dahilan para sabihing rejected kayo lahat. Diba minsan ganyan ang patakaran ng tao? If the boss failed them, papalitan ka na.
Pero si Lord, hindi. Hindi kanya papalitan bilang isang manggagawa. Maliban siguro kung ayaw mo na, pero ibang usapin yon. Pero ang Panginoon, hindi. Hindi niya nire-reject ang sa Kanya. Tayo po ba'y kay Kristo? So sa kabila po ng kanilang pagkabigo, they could return to Jesus and there would be a glorious reunion. Maybe. Baka sakali po sa great reunion ay makasama sila if they will return to Jesus. And in advance, nakita naman po natin, di ba? Nagbalik loob sila sa Panginoon. But think about this, no matter how terrible the failure, we can repent and return to Christ and rest assured of being a part of the glorious reunion in the great day of the Lord. Kaya medyo mahaba-haba pa po yung pag-asa ng bawat isa sa atin na totoong makapagbalik loob na sa Panginoon. At baka sakaling makasama tayo sa dakilang araw ng kanyang pagbabalik. So Acts chapter 8 verse 22, repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive you for having such thought in your heart. 1 John chapter 1 verse 9, Proverbs 28 verse 13, he who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. So, tinutulungan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Kaya lang, kung hindi magbabalik loob agad-agad sa Panginoon, baka mahuli na po ang lahat. Number 3, he tried to get men to face their weaknesses and failures. Verses 29 to 30. Alam niyo po, pagka hinarap ng tao ang kanyang mga kahinaan at mga pagkabigo, doon lang may tatama ng tao ang kanyang mga gagawin. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Yun yung nais ng Panginoon. Yung dalhin ng Panginoon sila na harapin ang kanilang mga kahinaan at kabiguan. Yan tao, takot humarap eh. Maraming kinatatakutan ang tao. Lalo na kahinaan, lalo na yung kabiguan o pagkabigo. Pero yun ang gusto ng Panginoon. Kasi gusto niya maitama na lahat ng kanyang gagawin ay maging tumpak. So this is the point of these two verses, 29 and 30. Kasi sinabi ni Pedro ang kanyang katapatan. Wala pong question kay Peter, yung kanyang loyalty sa Panginoon. Actually, siya pa nga yung pinakamatapang na disipulo ng ating Panginoon. Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus, itong mga talatang ito, para dalhin siya sa isang malinaw na nais o punto. So maliwanag po kung sino si Pedro. Napakatapat na disipulo ng ating Panginoon. Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus, sa kabila ng pagiging tapat ni Pedro, ano yung sinabi ng Panginoon? Pedro, hindi lamang isa, kundi 3 beses mo kong itatatwa, i-deny, at ang 3 beses na yan ay mangyayari sa isang gabi lamang. Yung pagtatatwa ni Pedro sa Panginoon, yung disipulo na sobrang tapat sa ating Panginoon, ay itinatwa ang tagapagligtas, ang anak ng tao sa iisang gabi. 3 beses niyang ginawa
sa iisang gabi. May mga ilang bagay tayong mapapansin kay Pedro. Si Pedro ay taus-puso at puno ng kasiglahan. Pag binasa po natin, sabi ko nga, masiyahin si Pedro. Punong-puno, pag ang usapin ay kay Lord, talagang sobra ang sigla niya. Napaka-strong believer ni Pedro. He was thoroughly convinced he would not fall and fail his Lord. Kumbinsido po si Pedro sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi niya gagawa ng masama ang Panginoon. Hindi niya iiwan ang Panginoon. Marahil may mga pinagmulan, mga pinanggalingan kung bakit ganun na lamang yung kanyang katapatan, kasiglahan sa Panginoon. Sa loob marahil ng 3 taon, nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoong Hesus. Kumbinsido na siya sa kanyang sarili na ito na talaga. Diba may isa pong pagkakataon na sinabi ni Jesus, kayo rin ba ay aalis? Tinanong ni Jesus ang kanyang mga disciples. At ang sinabi ni Pedro, isa si Pedro na nagsabi, Panginoon, saan pa po kami tutungo? Saan pa po kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. So he was very convinced dahil si Jesus Christ is the life. Hindi niya magagawa ng kasamaan. Hindi niya iiwan ang ating Panginoon. Isang napakagandang karakter ni Pedro. Meron ba tayo nun na magsasabi ngayon na hindi natin iiwan ang Panginoon? Kahit anong mangyari? Kahit tabtabin man tayo? Oh, you are very convinced. Like Peter. Pangalawang bagay na makikita natin sa katangian ni Pedro, hindi alam ni Pedro ang kahinaan ng laman. Maganda na yung una, pero hindi niya nakita yung sinful nature niya o ng tao, yung kahinaan ng tao. Pangatlo, tiningnan ni Pedro ang mga kahinaan at pagkabigo ng iba. Hindi ng kanyang sarili. Maganda yung isa. Medyo pumapangit sa pangalawa. Hindi niya nakikita ang kahinaan ng pagiging tao. Yung pangatlo, nakikita niya ang kahinaan ng iba, ang pagkabigo ng iba, pero hindi nakita ang kanyang kahinaan. That is Peter. Even, sabi niya, di ba? Even if all fall away. Alam niyo, yung all, marahil, yung gabing yon, siguro, itinuturo niya, yung kasama niya, 11. Lord, kahit itong 11 ito, magbaliktaran, talikuran, I will not. Hindi ko po gagawin yun. He could see how others perhaps fall, but not himself. He loved and cared for the Lord too much. Sobra yung pagmamahal niya sa Panginoon. And the next thing, ang kumpiyansa niya sa sobra sa sarili. Yung pagiging over self. Confidence. Sa sarili niyang lakas. Siya ba yung tumagpas ng tenga doon sa isang alipin? Siya. Tingnan niyo, siya ang pinakamatapang. The strong believer of Jesus Christ. Sobra ang kumpiyansa sa sarili niyang lakas. At katulad ng lahat ng tao na nasa sariling lakas ay nabigo.
Siya yung pong kalakasan mula sa Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang tanging nakagagapi sa sarili ay isang dakilang aral na natutunan ni Pedro. Be reminded, mga kapatid, sino po rito ang nakakarinig ng pagtilaok ng manok? Sino pa ang hindi nakakarinig? Sa kabilang bahay ho namin ang daming manok. Pero hindi ko naintindihan bakit sila tumitilaok. Alam niyo ba kung bakit tumitilaok ang manok? Ha? Ang sabi nila, para maintindihan mo ang tilaok ng manok, maging manok ka muna. Pero hindi na ho kailangan para na ikay maging manok at baka mapagkamalang kang mayulang, delikado. Hindi na kailangan para maging manok para maintindihan natin ang tilaok ng manok. Kaya sabi ko kanina, ano namang kaugnayan? Ito ba'y aksidente lang na isinama ni Jesus? Nasaan kaya yung manok? Hindi rin tinuro ng Biblia. Sino may alaga sa manok? Di ba? Bakit may manok sa oras na iyon? Bakit ginamit ni Jesus yung manok, yung pagtilaok ng manok? Anong mensahe meron doon? Kasi nga si Peter, ang sabi niya, Lord, iiwan ka ng lahat. Pero ako hindi. Never, never, never. Siguro kung alam pa niya yung salitang, itaga mo man sa bato, Panginoon. Tayo na lang ang nagsasabi no, mga Pinoy, di ba? Pag tayo nangangako, itaga mo man sa bato. Si Pedro, hindi niya kasi alam yon. Pero sinasabi niya, I will not. Mamamatay akong sa tabi mo. Mamamatay akong kasama mo. Strong believer nga siya. Isang paalala po, the cock crowing was probably mentioned to trigger the warning about the weakness of the flesh in the mind of Peter and the others. Kaya yung mga manok po, kaninang madaling araw, nung tumilaok, Lord, salamat, pinapaalala mo sa akin na ang human flesh, ang human nature po namin ay mahina. Yung pala ang dahilan kung bakit ginamit ng ating Panginoong Hesus yung pagtilaok ng manok. Pedro, parang sinasabi niya, hindi mo alam ang sinasabi mo, na handa kang mamatay kasama ko. Di ba naging willing lang na mamatay si Peter after many years? Ibinitin siyang patiwarek, ipinako pero patiwarek, but for the glory of Christ. So kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, pagtilaok ng manok ng 2 beses, makaikatlo mo kong itatatwa, Pedro. Kaya pag nakarinig po tayo ng tilaok ng manok, hindi ibig sabihin, umaga na, gumising ka na, magluto ka na ng kape, magtimpla ka na ng kape, magpalamang ka ng tasty, may pasok ka pa. No. Ya'y nagpapaalala na tayo ay mahina. Mahina ang ating kalikasan bilang tao. So for any who have the privilege of hearing the rooster crow, it is a good trigger to remind them of the weakness of their own flesh and the great need to walk in the Spirit of God. Kaya pagka pala narinig natin, it is a great privilege po pala yun. Na kapag nakarinig tayo ng tilaok ng manok, maunawaan natin na tayo mahina at kailangan nating manikluhod para sabihin, Lord, kailangan ko sa araw na ito ang kalakasan mula sa inyo sapagkat ako'y mahina, kailangan ko ang kalakasan ng banal mong Espiritu. Kasi tumilaok po yung manok eh. At ang makarinig ng tilaok ng manok pala isang privilege.
Hindi tumitilahok ang manok para sabihin, huwag mo akong itinola. Kundi nagpapaalalang, tao, ikaw ay mahina. Parang ayaw ko nang kumain ng manok 1 Corinthians chapter 10 verse 12. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Proverbs 28 verse 26. He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe. Last, how Jesus treats failure. He provoked men to exaggerate their failure in verse 31. Hindi po salitang ginalit si Pedro, kundi yung pukawin o pinukaw ni Jesus ang tao para magsabi ng labis pa, para kasi may dahilan. I-exaggerate ni Peter. Sa verse 31, ang sabi po, subalit lalong pinagdiinan ni Pedro, imagine, sinasabi na, ipinapaliwanag na kung ano yung mangyayari, yung pagkamatay ni Jesus, yung pagtideny niya, yung pagtakas nilang lahat, yung paglayo nilang lahat. Pero ano sinabi sa verse 31, subalit lalong pinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng iba. So ang mensahe tungkol sa kainaan ng laman, ng human flesh para pukawin si Pedro. Si Jesus dinala niya sa kabuwang punto, kaya binigyan diin niya yung katotohanan. Kasi hindi niya nakikita, hindi naging bulag si Pedro sa katotohanan. Ipinipilit pa rin niya yung nais niya. But look, Peter's refusal to accept the truth. Nag-aapoy ang kumpiyansa sa sarili. Naglalagablab si Pedro para sa Panginoon, kaya hindi na niya naiintindihan, hindi na niya naririnig kung ano ang sinasabi ni Jesus. Kaya, kuidaw tayo mga kapatid. Ang pagiging mainit o naglalagablab sa Panginoon ay pwedeng maging dahilan para ang tinig ni Jesus ay hindi ho natin marinig. Walang masama roon sa pagiging maalab sa pagsunod at pananampalataya kay Kristo. Pero wag tayong maging bingi sa oras na si Jesus ay nagsasalita na sa atin. Kaya nga ho, kahit mainit na mainit yung Kristiyano, bakit nawawala pa rin sa Panginoon? Kaya minsan sabi natin, bakit nawala yun? Ba't nangyari yun? Di ba? Ang init naman na ng palataya niyan. Ito ang problema. Ang pakikinig sa salita ni Jesus. Kaya may mga pagkakataon na tayo po dinadala sa punto para pagdiinan ang isang katotohanan sa buhay po natin. Katulad ni Pedro, he refused to accept the truth. He declared that he would not deny Jesus even if he had to die for him. Kita nyo, nagsasalita na si Jesus pero idinidiin pa rin niya, Lord, hindi ako lalayo, hindi ako mawawala, mamamatay ako sa tabi mo, ipapako ka, ipapako rin ako, tutusukin ka, magpapatusok din ako. Pedro, makikinig ka. Exaggerate, hinayaan ng Panginoon yon para dalhin siya sa puntong mas maliwanag ang katotohanan. So Peter's overconfidence was caused by being blind to the cross. Hindi niya nakita ang imimensahe o mensahe ng cross. Jesus had told Peter all about the cross, but he had to refuse to believe it. Peter's overconfidence was caused by not knowing himself. Hindi na niya nakita yung kanyang sarili. Peter, sinasabi ni Jesus, Peter, ang laman ay mahina. Ikaw ay mahina. Ngayon, kung iugnay po pala natin doon sa Day of Pentecost, iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, huwag muna kayong gumawa, huwag muna kayong mag-scatter, huwag muna kayong mangaral, hintayin niyo ang kapangyarihang
ng banal na Espiritu na bumaba sa inyo. Yun ang kalakasan nyo, yun ang kapangyarihan nyo, yun ang dinamitan ninyo. Pero si Peter, wala siya narinig, hindi na niya nakilala ang kanyang sarili. Akala niya malakas siya. Hanggang hindi na niya makilala ang kanyang sarili, kilala ang kanyang sarili. His self-image was strong. Basta ang alam niya, siya ay malakas. Siya ay naglalagablab kay Kristo, para kay Kristo. He saw himself above serious sin and failure. Hindi ako mabibigo. Mas malakas ako kaysa sa kasalanan. Yun ang pagkabasa ni Pedro sa kanyang sarili. So his overconfidence was caused by contradicting Jesus instead of listening to Him. Papaliwanag si Jesus. Sumasabay si Pedro. So yun po yung naging dahilan para di marinig ni Pedro ang mga salita ni Jesus. Tandaan po natin that all the disciples are present. But Peter is the one who declared their loyalty. Kung ano yung sinasabi ni Peter, yun din ang sinasabi ng lahat. Their loyalty, boasting confidence in their body. May pagmamalaki sa kanilang mga sarili. May isang spokesperson, pero lahat na sinasabi ni Peter ay sinasabi ng lahat. Dahil si Pedro nga ang bold sa lahat ng disciple. Kaya siguro napagbotohan nila, Peter, ikaw ang spokesperson natin kay Lord. Sabihin mo, hindi natin kailangan yan. Dahil tayo yung matatatag na, malalakas na. Imagine, 3 years na tayo nadi-disciple. Kaya yung iba, hindi na nakikinig sa discipleship. Kasi 3 years na nga, more than 3 years na, inaabot na tayo ng pandemic. Kaya alam ko na yan, kaya ko na yan, malakas ko na yan. Kaya hindi na natin kailangan si pastor, si sister, si brother. 4 years na tayo nagdi-disciple. Kasi alam na natin. Memorize ko na nga lahat ng ng lecture. Lahat ng seminar, lahat ng booklet, alam ko na yan. Ewan ko ba kung ba't hindi pa ako itinatalaga ni pastor? Kasi nga, hindi ka naman nakikinig. Katulad ni Peter. Pwede ka na nga Kaya lang ayaw kong pakinig. Di ba? Yun ang dahilan para hindi makita yung sarili, yung kahinaan. Peter became a spokesman for the group. Romans chapter 7 verse 18, I know nothing, even Paul. Nag-contribute, sabi ni Paul. In Romans chapter 7 verse 18, I know nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Romans chapter 8 verse 8, sinabi uli ni Paul, those controlled by the sinful nature cannot please God. Kahit kailan. Kapatid, yung sinasabing sinful nature dito kay Peter ng Panginoon, ako'y naniniwala na isa lang yung mga gawa ng laman, kasalanan. Pero sa kabuuan, pinapakita ng Panginoon yung pagiging mahina ng tao. Kaya kailangan ho nating magtiwala sa Espiritu ng Diyos na siya namang ibinigay po sa bawat isa sa atin. Now, we must listen and keep the word of Jesus. Do just what He said.
Kaya kahit po prayer, tinuturuan tayo. Kahit simple prayer, tinuturuan tayo. Hindi para humingi lang ng anumang bagay, para matutunan nating pakinggan kung ano sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ihingi natin ng tawad ang bawat araw at oras na hindi tayo marunong makinig sa salita ng Panginoon. Sabi nga nung isang nakita ko na nakasulat, dahil binili ka ni Jesus, si Jesus ang nagmamay-ari na sa iyo. Kaya ho tayo, kung tutusin, wala ho tayong pagmamay-ari sa buhay natin. Kapag sinabi ni Jesus, manalangin ka, dapat siguro talaga manalangin tayo. Pag sinabi ni Jesus, makinig ka, dapat talaga tayong makinig. Huwag nating i-bombard yung pandinig ni Jesus ng paghingi. Hingi nito, hingi nito. Bilmok ko yun, bulmok ko yan. Makinig ho tayo. Who knows? Baka may sinasabi na ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Narito ka ngayon, bukas, backslider ka. Who knows? Malakas ka ngayon, baka bukas, hindi ka na born again, hindi ka na Kristiyano. Who knows? Ginagamit ka ngayon, baka bukas, iba na ang gumagamit sa iyo. Kaya matutuho tayong makinig kung ano sinasabi ng Espiritu ni Kristo sa atin. So keeping the words of Jesus assures eternal life. And this is my last verse. John chapter 8, verse 51. I tell you the truth. If anyone keeps my word, he will never see death. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Sa bawat talata na aming nasulyapan muli sa araw na ito. Salamat po sa bawat mga pakahulugan, sa bawat talata at istorya na nakita po namin sa araw na ito. Panginoong Diyos, alam ko po na hindi pa huli ang lahat para i-search ang aming mga puso. Kung kami ba ay may mga katangian na tulad ni Pedro, o pwedeng wala, may mga sariling katangian. Pero ang nais namin, Panginoon, ay makita nyo kami, higit sa lahat, ang matuto kaming maupo at makinig kung ano ang sinasabi mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Turuan niyo po kami maging mapagpakumbaba. Gisingin niyo po ang aming mga espiritu, Panginoon, para sa iyong tinig, para sa iyong mga salita. Alam ko po na hindi naman masama ang maging masigasig sa paglilingkod sa inyo. Pero sinasabi niyo po sa umagang ito ang pinakamagandang katotohanan at kadahilanan kung bakit naranasan ng iyong mga disipulo ang mga bagay na ito. Hanggang dalhin sila na ipagdiinan niyo, Panginoon, ang katotohanan sa kanila. At salamat po, nakita namin ang mga katotohanan ito, Panginoon. Ang kahalagahan na makita namin na kung wala ang kalakasan, kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, hindi kami magtatagumpay laban sa kasalanan at kahinaan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi niyo kami matagpuan sa kalalagayang nagtitiwala sa aming sariling lakas, sa aming sariling karunungan, kundi matagpuan niyo kami, Panginoon, na sa bawat araw hingin namin
ang kalakasan mula sa Diyos. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri kita sa kalagitnaan ng inyong mga anak, sa kalagitnaan ng inyong mga manggagawa. Itinataas kita, O Diyos. Pinararangalan kita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Linisin niyo po kami sa mga oras na ito. Patuloy niyo, Panginoon, na iparanas sa amin ang kadalisayan ng puso na ginawa niyo sa aming mga buhay. At yamang ikaw ang nakakakita sa umagang ito ng aming mga puso. Lord, muli niyong paglagablabin ang ilawan sa aming mga puso. Muli niyo pong buhayin, paglagablabin, pagapuyin, Panginoon, ang mga espiritual na kaloob mo sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Amen. Amen.